So mga kaibigan, nung nakaraan, naikwento ko po sa inyo patungkol dun sa alaga kong American Bully na si Ronda. At naishare ko rin po sa inyo na ilang araw na lang, no, manganganak na po siya. Kaya kinailangan nating maghanap at mag-prepare ng mga pangangailangan niya para sa kanyang panganganak. Ang tanong mga kaibigan, kamusta na kaya ang minamahal kong alaga na si Ronda? So mga kaibigan, ito po yung nangyari kay Ronda. Ito yung crates na nagawa natin nung nakaraan, no? Kailangan natin itong i-prepare kasi baka mamaya manganak na si Ronda. Nakahanap na tayo ng ilaw. Smile. Ngayon naman, kailangan natin ng mga egg tray. Hindi ko alam kung bakit, pero lalagyan muna natin ng egg tray bago lagyan ng pipad. Ronda. Shh. Uy, ano? Parang di buntis, ah. Oh? Ano ba? May nararamdaman siya eh. Huh? Kaya siya nakadila. Ganun. Oo, nararamdaman siya eh. Parang ano na nga siya. Nabibigatan na. Ano ba yung sinasabi ni J. Ronda? Buo ka. Buo pa hiya eh. Tayo na itong inang to. Gawa-gawa. Baka mamaya manganak to si Ronda or baka bukas. Pero hopefully, mamaya na para bukas. Wala na, hindi na ako kakabakaba. Kasi ngayon, kakabakaba ako eh. Kasi dahil nga first time ko, di ba? First time ko magbe-breed ng aso. Ilang gabi na rin ako walang tulog kasi parang naiirata siya. So, siguro hintayin ko na lang din yung update ni Kevin para sa magpapaanak kay Ronda. Kailangan ko pa pala ng lamesa. Kailangan ko ng lamesa. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lamesa. Takot ako. Kinakabahan ako. So, meron na tayo dito mga egg tray. Lagay na natin to kasi sabi ni Kevin, lagyan mo na ng egg tray before ilagay yung mga mattress. Ay, yung mga... Alam mo yung pakiramdam na matagal mo nang pinapangarap yung isang bagay. Tapos biglang nandyan na. 6 years. 6 years kong inantay na magkaroon ng sarili kong American Bully. Hindi kasi biro yung presyo nito mga kaibigan at hindi rin biro yung responsibility. Dati hanggang nood lang talaga ako. Hindi ko in-expect na aabot pa ako sa point na magbe-breed pa ako ng sarili kong American Bully. Pero hindi ko i-deny. Kinakabahan din ako. Kasi ibang level to, no? Ganito pala yung feeling pag yung dating sana naging finally na. Well, sana maging successful, no? Yung panganganak ni Ronda. So, ang galing lang mga kaibigan, no? Kasi alam nyo yung nangyari. Pagkatapos namin mga kaibigan, maiplantsa, mai-ready lahat ng pangangailangan ni Ronda. Eto yung nangyari. So, meron ng anak sila. Ayan, mga anak ni Ronda, dalawa. Isang blue, tsaka parang isang champagne yung kulay ng isa. Female, tas isang male. Ay, ito yung male. Hindi naman gusto niya lang tumuto ko. Tuman si Ronda. Hi, Ronda. Shh. Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? So mga kaibigan, nanganak na si Ronda. Pero yun, medyo dalawa lang yung inanak niya. Pero at least, okay naman, healthy naman yung mga puppies. Isang male, isang female. Hindi rin naman talaga tayo nag-expect ng marami. Di! Bading! Gago nanganak na yung aso ko. Kaso dalawa lang, di? Oo. Pero may backstud naman. Pwedeng i-stud ulit pag nag-hit. May free. Dalawa lang talaga. Pero malalaki. Isang lalaki, isang babae. Tapos, ito si Ronda. Ronda. Mamaya mga 1:30, paanohan natin siya. Padedein na natin yung mga tuta. Okay? Buti na lang, dalawa lang yung nilabas ni Ronda, guys. Kasi feeling ko, kung marami hindi ko kakayanin. Medyo mahirap pala talaga mag-breed, no? Maawa ka parehas sa nanay, pati sa mga tuta. Medyo mahirap kasi padedein yung mga tuta kasi hindi komportable si Ronda sa posisyon na kailangan para makadede yung mga anak niya. Buti naman malalaki yung mga tuta, no? Kahit dalawa lang sila. Nakita niyo naman, healthy sila parehas. Both malaki, tsaka maganda yung kulay. So, thankful na rin nga na dalawa lang lumabas kasi kung hindi, baka hindi ko na alam yung gagawin. Alam mo yung pakiramdam ko ngayon? Una pa lang to eh, pero sobrang saya ko na. Sa totoo lang, nung dumating si Ronda, dun pa lang iba na yung naramdaman namin. Ang saya na rin talaga. Tapos ngayon, eto, hindi ko ine-expect magkakaroon pa siya ng mga anak. Kaya siguro ngayon, mas kailangan kong aralin pa at mas iintindihin ko pa kung paano sila aalagaan.
Dito tayo ngayon sa taas namin, no? Naparawan natin yung mga tuta. Ay, nandito sila sa karton. Kasi hindi sila matamaan ng araw eh. Dapat pala ganyan. Medyo nakatagilid. Hindi sila natatamaan ng araw. Ano eh. So, pang 2 days tan ng mga tuta, mga kaibigan, no? At hindi pa rin na makapaniwala. Meron na akong sarili kong breeding. 2 lang, pero okay naman. Isang lalaki at isang babae. Wala pa akong tulog kasi every 2 hours to pinapadede, no? Tsaka hindi rin ako makatulog kasi natatakot ako. Baka madaganan yung mga tuta eh. Pag pinadede, binabantayan ko talaga sila. Para syempre mas safe. 2 na lang to, di ba? Hindi ko pa mabantayan. Hoy, huwag kayong lumabas. Ito yung babae. Kanina pa gustong maarawan eh. Alam niyo mga kaibigan, somehow gusto ko rin talaga ng mas maraming tuta. Sino ba naman may ayaw? Kaso nga lang, eto lang yung binigay sa atin. Kaya dapat masaya pa rin tayo dahil meron tayong 2 malulusog na tuta. Ito naman yung male guys. Ayun. Makakita nyo. Fawn pala siya. Yung female, trico. Ayun, nakita nyo ba yan? Say hi. Hi. Ilang oras ba pinapaarawan itong mga tuta? Dati nga, di ba? Hindi ko talaga alam kung magkakaroon ako ng ganitong klaseng aso. As in, parang wala. Hindi talaga ako magkakaroon. Tapos ngayon, eto, dumating si Ronda. Hindi lang yun. Meron pang 2 na dagdag. Kaya, kahit 2 o marami, okay na yun. At least, yung dati kong pangarap na aso, meron na akong 3 piraso ngayon. Sa oras na to, papadedein natin yung mga tuta. Kasi nga, di ba, every 2 hours natin siyang pinapadede. Hindi naman pwedeng mayat maya kasi baka may empacho sila. At least every 2 hours or 2 hours and 20 to 30 minutes. So, tapos, dahil tuta pa nga sila mga kaibigan, every time na hawakan mo sila, no, kailangan malinis yung kamay natin. Ay, hindi ko alam, pero for some reason, sobrang selan ng breed na to. Hindi ko alam sa ibang mga aso kasi eto pa lang naman yung breed na breed ko. Based kasi sa panood ko, sobrang selan talaga ng mga American Bully. Pero sobrang saya. Mahirap mag-breed, mahirap mag-alaga, pero sobrang fulfilling mga kaibigan. Sobrang saya na magkaroon ng ganitong klaseng breed. Buti na lang talaga, 2 lang to. Kasi kung marami talaga to, hindi ko alam kung paano ito papadidein. Kasi alam nyo bakit? Nagkakaproblema din kami ni Ronda. Wala pa kasi siya nung mother instinct ba na kailangan may mapadede siyang mga tuta. Medyo naninibago rin siya, kagaya ko. So, hindi niya pa kayang magpadede ng nasa tamang posisyon. Sometimes, parang madadaganan niya yung mga tuta niya, yung mga kasarapan ng pagdede ng mga tuta, tatayo siya. Kaya, hindi mo siya basta pwedeng ilagay lang doon para mapadede. Kailangan pag nilagay mo siya doon, pabantayin mo talaga siya. So, ayan. Ayan sila. 2 lang, pero uy, ang iingay. Gutom na. Ito yung male. Ulitin ko, ito yung male, ito yung female. Okay? So, ayan mga kaibigan. Tignan nyo naman yung position niya. So, pag inayos ko kasi siya, medyo nagtatalo kaming 2, no? Wala pa nga siya nung mother instinct, no, na kailangan niyang pumosisyon na maayos para mapadede yung tuta niya. Pero ang kagandahan naman doon, everyday natututunan naman niya yun. So, pang 2 days kasi ngayon mga kaibigan, kaya medyo hindi pa siya sanay. Okay? So, padidein ko muna to mga kaibigan, no. Pagkatapos nilang padidein, kailangan naman natin silang linisan. So, una, papaihiin natin sila yun. Oh. Then after, papataihin naman. Etong lalaki, ito siya yung laging yung mabilis dumede. Mabilis niya matapos ba? Yung female, matagal matapos dumede. So, tapos na din dumede yung female, kaya siya naman yung kailangan paihin. Itong female, mas mas madami kung mas mabigat siya. Ganun yung ginagawa natin, papadidehin natin sila kay Ronda, tapos pagkatapos sila dumede, lilinisan natin sila, papaihiin natin sila, tapos papadumihin. Pang 2 days pa lang to mga kaibigan, pero nakita nyo naman, di ba? Medyo nakakaba kasi hindi mo hawak yung nung tuta eh. Pero kailangan mo talaga siyang alagaan ng sobra-sobra para makasurvive siya. Nakangamba, kinakabahan, no? Kasi nga, pero wala naman silang binibigay ng sign ng weakness aside sa, yun, medyo mahina lang dumede. Maliksi naman sila parehas, pero ayun nga eh, di ba? Gagawin natin lahat ng best natin para ma-survive natin yung first week hanggang sa lumaki sila. Yun lang naman daw yung very, very crucial, no, sa pag-whelp, yung first week niya. Then, second week, magiging mas okay na siya, magiging mas maliksi, doon lalabas yung medyo lalaki sila, tapos hindi na sila ganun kahirap padidein.
pag nag 3 weeks sila, siguro makakalakad na to. From time to time, kaya natin to yung process ng pag-whelp natin sa sarili nating breed. So, yun. So, hanggang dito na lang tong video na to, mga kaibigan, no? At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Ano pa nga ba? See you sa next vlog.